Nagsimula na po magproklama ng mga waging kandidato ang ilang pang mga munisipalidad, pero sa ibang lugar mukhang mapupurnada pa ito para sa ilang mga tumatakbo. Kasama natin si Naomi Almojano mula sa Ugnayan Center ng COMELEC para sa ibang detalye. Naomi, sino-sino ba yung mga kandidatong sinuspindi ang proklamasyon at ano ang dahilan ng komisyon dahil dito? Barbie, nasa 19 na kandidato nga ang pinatawan ng Commission on Elections and Bank ng suspensyon ng proklamasyon sakaling manalo. Dahil yan sa kanilang pending cases sa komisyon. Sila rin yung ilan sa mga kandidatong hinainan na ng show cause order at disqualification case bago ang araw ng halalan nitong Lunes, May 12. Kasisimula pa lang ng bilangan ng boto ng National Board of Canvassers para sa 2025 midterm polls. 19 na kandidato na agad ang sinuspindi ng COMELEC na maproklama sakaling manalo sa botohan. Kabilang dyan si Pasig City Congressional Candidate Christian Ayencia na nakaharap sa disqualification case dahil sa paglabag sa Anti-Discrimination Resolution. Kasama rin ang Partidong Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List dahil naman sa misrepresentation. At Marcelino Marci Teodoro na panalo na bilang representative ng Marikina 1st District laban niyang kay former Senator Coco Pimentel. Pero dahil nga sa order ng komisyon, mapupurnada muna ang kanyang proklamasyon dahil sa issue ng material misrepresentation. Titigil lang po sa pag-i-implement ng COMELEC order katulad po ng suspension of proclamation kapag may na-issue na temporary restraining order. Ayon naman sa asawa ni Marci na si Maan Teodoro, nawagi rin bilang mayor ng lungsod laban kay Stella Kimbo. Pinag-aaralan na ng kanilang team ang gagawing aksyon sa suspensyon ng COMELEC. Pinagdaanan namin is a very complicated, talagang pinulitika ng gusto, pero siguro sa dulo, kapag malinis ang intensyon mo sa bayan, ikaw ay magiging makikita ng tao yon, mananalo. Dagdag pa ng komisyon, maaari pang madagdagan ang bilang ng mga ito sa mga susunod na araw. Samantala, mabilis na naihatid sa 12 presinto sa buong bansa ang 11,763 na balotang nireprint ng komisyon para yan sa extended voting ngayong Martes. Ito'y matapos magkaroon ng problema sa timing marks o yung mga marka sa gilid ng balota nitong Lunes, kaya hindi binasa ng mga makina. Dumating na po yung mga balota kanina. Kasi po, yung first flight, yung po lahat ang in-avail namin. Ang 12 pong yan ay 11,000 more or less na boto. Kabilang ang ilang barangay sa Antique, Eastern Samar at Cotabato sa mga lugar na nagpatuloy ng botohan. Samantala, magsisimula na rin bukas Mayo 14 ang random manual audit sa 762 ballot boxes mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong Martes nga lang una nang dumating ang tig-3 ballot boxes ng Muntinlupa at Caloocan. Laman ng ballot boxes na i-audit ang valid at rejected ballots maging election returns. Sa manual auditing, bine-verify kung tama bang bilang ng automated counting machines sa mga botong ipinasok. Kabilang sa mga bibilangin manually ang boto sa pagkasenador, partido, congressman at mayor. Barbie, alas 8 ng umaga ito magsisimula hanggang alas 6 ng gabi at open sa publiko ang viewing area nito sa ground floor ng Citadines Hotel sa Pasay City. Ngayong gabi rin inaasahan ng pagsisimula ng pagdagsa ng pagdating ng mga ballot box na i-audit naman ng mga guro. Pero take note, Barbie ha, itong mga guro na ito, hindi sila nagsilbi sa halalan o eleksyon nitong Lunes. At ayon pa nga sa komisyon, sa buong tala o sa buong karanasan ng kanilang manual auditing, hindi bababa sa 99% ang accuracy ng kanilang bawat tala. Barbie? Maraming salamat, Naomi Almojano.